Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Binibining Ana Libermas, ang tagapag-ulat ng unang pangkat. So, ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa ang wika ay komunikasyon. Bago tayo dumako sa pinakasentro ng ating talakayan, bibigyan ko lamang ng isang pahapyaw na pagpapaliwanag kung ano nga ba ang wika at komunikasyon. Una, ang wika ay instrumento ng pakikipagkomunikasyon ng tao. Ayon naman kay Henry Gliason, ang wika ay isang masistemang balangkas ng mga binibigkas na tunog na pinili at isiniayo sa paraang arbitraryo na ginagamit sa komunikasyon ng mga tao sa isang tiyak na kultura. Ang komunikasyon naman ay ang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon o detalye ng dalawa o higit pang nag-uusap. Ngayon, bakit nga ba ang wika ay komunikasyon? Ito ay kasangkapan ng komunikasyon ng dalawa o higit pang nag-uusap na mga tao. Sa ganitong paraan, maipapahayag ang mga damdamin, kaisipan, pangarap, imahinasyon, layunin at pangangailangan ng tao. Ang wika ay isang mahalagang anyo ng komunikasyon. Ito ay nagbibigay daan sa mga tao na magpahayag ng kanilang saloobin, damdamin at impormasyon. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon ng mga malinaw na pag-unawaan at pagkakaintindihan sa pagitan ng mga individual at grupo. Ang wika rin ay nagsisilbing tulay para sa pagbuo ng mga ugnayan at kultura. At ito ay isang pangunahing sangkap sa pag-unlad ng lipunan. Para sa karagdagang kaalaman, ang komunikasyon ay mayroong tinatawag na proseso. Meron tayong sender o tagapagpadala, encode o mensahe, channel o daluyan, receiver o tumatanggap, at feedback naman o tugon. Ang sender o tagapagpadala ay siyang ang taong nagsisimula ng komunikasyon o pinagmulan ng mensahe. Siya ang nagkakaroon ng idea o mensahe na nais iparating. Ang encode naman o mensahe ay ang impormasyong nais iparating ng tagapagpadala. Maaari itong nasa anyo ng salita, simbolo o aksyon. Ang channel naman o daluyan ay ito rin ay ang tinatawag na medium na ginagamit ng tagapagpadala na kung saan ito ay maaaring gamit ang email, gamit ang ating mga bibig o pagsasalita o gamit ang mga letra o simbolo. Ang receiver naman o tumatanggap ay siya rin namang patutunguhan ng mensahe na pinagmula ng sender. Kumbaga, si receiver ay yung tagapagtanggap ng mensahe na ipinadala ng sender o tagapagpadala. Ang feedback naman o tugon ay siyang mensahe na ibibigay o ibabalik ng receiver o tumatanggap na si sender naman ang mag-receive, na kung saan ang feedback daw ay yung tugon na pinagmulan ng receiver na makukuha ng sender o tagapagpadala. So, yan lamang po ang ating talakayan ngayong araw. Sa muli, ako po si Binibining Ana Libermas. Maraming salamat.